Kabanata 61, Mister, maaari mo ba akong itali ng bow? Si Daisy ay nagsimulang umiyak muli habang ang mga patak ng luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Tumigil ka sa pag-iyak. Napaungol ang lalaki kaya namamaos ang boses. Si Daisy na ikinagulat ng lalaki ay napaawang ang labi habang tahimik na umiiyak at nakatitig sa kanya ng hindi na umimik. Tinali siya ng lalaki ng bow, tumayo, at naglakad sa likod ng lalaki na may brush cut. Sa tingin mo ba nasaroon ang isip si MS Vanderbilt? Babayaran niya talaga tayong dalawa ng $80,000 bawat isa para lang agawin itong dalawa. Bakit, sobra ba iyon para sa iyo? Naglabas ng sigarilyo ang lalaking may brush cut at sinindihan ito habang pinuputol siya. You can get the fuck out of here if you don't want to proceed with this. Kaya kung harapin ang dalawang hamak na bastar na ito ng mag-isa. Siyempre sasama ako. Paano ako tatanggi sa trabahong ito? Sinasabi ko lang na ito ay napakadali para sa pera na malapit na nating makuha. Napangiti ang lalaki mula tenga hanggang tenga. Ang dalawang bata ay nagkakahalaga ng $160,000. Hindi ba tayo mababayaran ng $320,000 kung aagawin natin ang apat sa kanila? Narinig ni Waylon ang kanilang pinag-uusapan at itinaas ang kanyang mga talukap. Oy, si MS Vanderbilt na pinag-uusapan ninyo ay si Willow Vanderbilt, diba? Lumingon ang dalawang lalaki at tinitigan siya. Hindi kumibo ang lalaking may brush cut, at napalunok ng laway ang lalaking nakatayo sa likuran niya dahil sa takot. Bro, anong gagawin natin? Mukhang alam ng batang ito. Pinandilatan siya ng lalaking may brush cut, humakbang ng mabangis, at tinitigan ng masama si Waylon. Ano ang alam mo? Hehe, child celebrity kami, at lumabas na kami sa mga fashion magazine na may award-winning na aktor, at binabayaran ka lang niya ng $160,000 para sa aming dalawa. Hindi ba't malaking kawalan iyon sa iyong pananaw? Matapos marinig ito, humakbang ang lalaki at sinabi sa lalaking may brush cut, may point siya, bro. Mukhang malaki ang nawala sa atin this time around. Kumaibat ang mga kalamnan ng mukha ng lalaking may brush cut habang hinahampas niya ang noo ng lalaki. Fuck off, you dickhead. Itinaas ni Waylon ang ulo at diretsyong tumingin sa lalaking may brush cut. Ang $160,000 ay talagang isang pagkawala para sa iyo. Hindi bababa sa nagkakahalaga kami ng $800,000. Naghihinala namang tumingin sa kanya ang lalaking naka-brush cut. Rascal, sinusubukan mo ba akong lokohin? Ang bawat isa sa amin ay nagkakahalaga ng $800,000, kaya ang pagkidnap sa aming dalawa ay dapat kumita ng $1,600,000. Ikaw na ang baalang mag-isip kung worth it kami. Nagkibit balikat si Waylon. Tinakpan ng lalaking nasample ang kanyang noo at nakangiting naglakad habang sinabing, bro, ang galing. Tumagilid ang lalaking may brush cut at pinandilatan siya ng mata. Maniwala ka man o hindi, isa pang salita mula sa iyo, at papatayin kita. May GPS ang sasakyang minamaneho mo, at sa palagay ko ay may makakahanap nito sa lalong madaling panahon. Kahit napatayin mo kami, saan ka dadalhin ng $160,000 lang? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaking may brush cut. Hindi nila alam kung may GPS sa kotse, ngunit palaging matalino na laruin ito sa mas ligtas na bahagi. Nataranta ang lalaki at nagmamadaling sinabi, bro, kung ganoon, talagang talo na tayo. Kailangan nating humingi ng karagdagang kabayaran. Ang lalaking may hiwa ng brush ay nagtuwid ng kanyang postere, kinagat ang bala, at nagutos, tawagan mo siya at humingi ng sahod. Pumunta ang lalaki sa gilid at tumawag. Pagkatapos ay lumingon siya pagkatapos ng maikling pag-uusap na walang nakakarinig sa nilalaman at napabulalas, that bitch is rejecting our demand. Siya ang girlfriend ni Mr. Goldman. Ang paghiling sa kanya na magbayad sa amin ng $1. 1,600,000 ay isang pag-aaksaya ng oras. Mas mabuting humingi ka ng pera kay Mr. Goldman ng direkta. Ang lubad na tumitali sa kamay ni Waylon ay nasa kalagitnaan na ng pagkaputol. May dinukot siya sa bulsa kanina nung nasa sasakyan pa sila at hinawakan sa kamay. Sinulyapan ng lalaking may brush cut ang lalaki. Walang magawang tumugon ang lalaki. Ako, wala akong numero ng telepono ni Mr. Goldman. Alam ko number niya, ibibigay ko sa'yo. Ito ay dagdag 1650265. Pinindot ng lalaki ang numero at nag-dial out. Tumagal talaga ang tawag pagkatapos ng ilang sandali. Napaluha bigla si Daisy. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko si Mommy. Naapektuhan ang lalaki sa kanyang pag-iyak at sinigawan siya matapos makalimutan na konektado ang tawag. Shut up, you crybaby.
Ang mukha ni Nolan ay naging malungkot sa isang iglap nang marinig niya ang kaguluhan sa tawag sa telepono, kaya't siya ay tumayo at nagtanong, ano ang gusto mo? Kabanata 62. Ikaw ba si Mr. Nolan Goldman, hindi ba? Kung gusto mong iligtas ang mga batang ito, bayaran kami ng $1,600,000. Kung hindi, papatayin namin sila. Ang malamig na mga mata ni Nolan ay naging sobrang nagtatampo at mabagsik habang sinulyapan si Quincy, na nakatayo sa tabi niya. Tila may naintindihan si Quincy, kinuha ang kanyang coat, at lumabas ng opisina kasama si Nolan. Babayaran kita ng ransom na hinihingi mo. Gayunpaman, kung ang mga bata ay magkaroon ng kahit isang maliit na gasgas sa kanila, ihanda mo ang iyong sarili upang mamatay ng pira-piraso. Nag-iwan ng banta si Nolan at saka ibinaba ang tawag. Ibinigay niya ang telepono kay Quincy. Ay Tris ang tawag sa pinanggalingan nito. Ang lalaking nabitin ay lumakad papunta sa lalaking may brush cut. Bro, babayaran talaga tayo ni Mr. Goldman ng pera. Ang lalaking may brush cut ay hindi umimik, kahit na ang sagot ay nahuli siya ng bantay. Mister, handa si Goldman na magbayad ng $1,600,000 kapalit ng mga bata. Habang nagmumuni-muni tungkol sa isang bagay ang lalaking may brush cut, nagawa na ni Waylon na putulin ang lubad. Parehong hindi napansin ng mga lalaki na umakbay si Waylon sa kanilang likuran dahil nakatalikod sila sa kanya. Inagaw niya ang kutsilyo sa kamay ng lalaki. At nang tumalikod ang lalaki, bigla siyang sinaksak ng kutsilyo sa tiyan. Scoundrel, how dare you? Hahawakan na sana ng lalaking may brush cut si Waylon, ngunit flexibleng hinawakan ni Waylon ang kanyang kamay at hiniwa ang kanyang braso. Sa murang edad, ang bangis ni Waylon ay nagdulot ng pagkabigla sa lalaking may brush cut na sapat na para magpadala ng matinding lamig sa kanyang gulugad. Dahil na rin siguro sa kakalaslas niya at naramdaman niya ang matinding sakit, hindi na nagmadaling kumilos ang lalaki bagkus ay maingat siyang nilapitan. Bata, kung ayaw mong mamatay, ibaba mo ang kutsilyo. Kung sa tingin mo ay sapat ka na para sa akin, lumapit ka at kunin mo ito. Kinaya ni Waylon ang itsura ng lalaki habang nilalaro nito ang kutsilyo sa loob ng sasakyan. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa noo ng lalaking may brush cut. Ang batang ito ay maaaring maglaro ng kutsilyo ng napaka-flexible, at ang natalo ay sinaksak. Ang maliit na ito ang scoundrel ay hindi isang taong dapat libakin. Kung mamatay siya, kailangan mong. Bata pa ako, hindi maniniwala ang mga pulis na papatay ako, di ba? Maniwala man sila sa teoryang iyon, kayo pa ang nang-kidnap sa amin noong una. Pinatay ka namin kasi tinakat kami, that's categorized as legitimate self-defense. Mukhang kalmado si Waylon. Bro, dumudugo ako ng husto, at pakiramdam ko ay mamamatay na ako. Umupo ang lalaki sa lupa, hinawakan ang kanyang sugat. Puno ng dugo ang mga kamay niya. Napalunok ng laway ang lalaking may brush cut at hindi makapagdesisyon kung ano ang gagawin saglit. Kung ako ay susugod diretso sa kanya, malamang na kailangan kong tumama muli. Alam ni Waylon na ang lalaki ay hindi maglalakas loob na lumapit. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay isang perpektong sandata para sa pagtatanggol sa sarili. Sa sandaling iyon, maririnig ang mga sirena ng pulis mula sa labas ng pinto. Kaya naman, mabilis na itinulak ni Waylon ang kutsilyo sa mga kamay ng lalaki gamit ang isang brush cut, inilagay ang gilid ng kutsilyo sa kanyang leeg, at kumilos na parang siya ay nahuli. Pulis, huwag gumalaw. Nakapasok na ang mga pulis bago pa makasagot ang lalaking may putol na brush. Waylon, Daisy. Tumakbo papasok si Angela at niyakap ang dalawang bata na kakaligtas lang ng mga pulis mula sa mga kriminal. Talagang tinakat mo ako hanggang mamatay. Sir, hindi ko po talaga siya sinaksak. It was the kid. Ang lalaking may brush cut, na dinadala, ay desperadong ipinaliwanag na hindi niya nasaktan ang kanyang partner dahil sa away o banihag ang bata, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. Inilabas silang dalawa ni Angela, habang huminto ang isang Rolls Royce sa hindi kalayuan sa pinangyarihan ng sandaling iyon. Bumaba si Nolan sa kotse. Pinanood ang paghahagis ng mga pulis sa dalawang kidnapper sa kotse, ibinaling ang ulo para sumulyap sa dalawang bata, pinagdikit ang kanyang mga labi, at pagkatapos ay naglakad patungo sa kanila. Sumugod si Daisy sa kanya nang makita siya. Mister, tiyakap siya ni Daisy. Natigilan si Nolan ng ilang segundo, tumingkayad, at binuhat siya. Sorry, natagalan ako. Okay lang, pinatawag ka namin para makabili ng oras para makarating dito si Mr. Policeman, sabi ni Daisy habang nakapulupot ang mga braso sa leeg nito. Kabanata 63.
Bahagyang nagulat si Nolan. Napakatalino ng dalawang batang ito. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Wayland, napagtanto niyang medyo walang pakialam ang mga mata ni Wayland. Kaya naman, ibinaba niya si Daisy at naglakad patungo kay Wayland. Mr. Goldman, nandito ka rin. Natigilan si Angela, dahil din ba sa dalawang batang ito? Tumanggaw si Nolan sa kanya, ngunit nang iangat niya ang kanyang kamay para haplasan ang ulo ni Wayland, umiwas si Wayland. Huwag mo akong hawakan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami nakidnap. Nakakunot ang noo ni Nolan habang walang sinasabing nakatitig kay Wayland. Tinukot sila dahil sa akin. Tumakbo si Daisy at hinawakan ang kamay ni Wayland. Wayland, huwag mong sabihin. Bakit hindi ko sasabihin? Narinig ko ang dalawang kidnapper nang tumawag sila. Nangyari ang lahat dahil lang sa babae niya. Sa pagtingin sa mga luhang namumuo at sa puot na kumikislap sa mga mata ni Wayland, bahagyang nagulat si Nolan. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Quincy. Babi ni Mr. Goldman. Ito ba ay MS Vanderbilt? Dahan-daang tumingkayad si Nolan para magkapantay ang mga mata niya kay Wayland at tumingin sa kanya. Kahit naduguan ang mga mata ng maliit na batang nasa harap niya, napuno pa rin ito ng katigasan ng ulo at bangis. Ang mga damdaming iyon ay hindi dapat lumitaw sa mga mata ng isang bata sa edad na ito. Hinaplos niya ang pisngi ni Wayland at marahang pinunasan ang mga patak sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang kanyang mga daliri. Ako ay humihingi ng paumanhin. Napatulala sina Quincy at Angela. Si Mr. Goldman ay hindi kailanman humingi ng tawad sa sinuman ng napakamasunurin. Walang imik si Wayland. Niyakap siya ni Nolan sa kanyang mga braso at hinaplos ang likod ng kanyang ulo. Wala nang mangyayaring ganito sa hinaharap. Nasa iyo ang aking mga salita. Mukhang natarante si Wayland. Ang malapad na balikat ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng mainit na sensasyon. So ganito pala ang pakiramdam ng yakap ng isang ama. Mister, gusto ko rin ng yakap. Gusto rin ng yakap ni Daisy. Patuloy na binuhat ni Nolan ang dalawang bata gamit ang magkabilang braso. Bumalik na tayo. Sa Black Gold Group, si Maisie ay abala pa rin sa proyekto ng Jewelry Studio, ngunit ang cellphone na kanyang inilagay sa tabi ay biglang tumunog. Ibinaba niya ang file at pumunta sa desk para kunin ito. Si Layla pala. Bakit ako tinatawagan ni Layla ng ganitong oras? Mrs. Vanderbilt, paano kita matutulungan? Oh, kung iisipin mo sa tono mo, parang walang nangyari. Paft, bakit mo ako pinapahalagahan, Mrs. Vanderbilt? Gumuso si Layla. Malapit nang mamatay ang dalawang bata, at kalmado ka pa rin kumikilos. Wala akong pakialam kung bastard sila ni Maisie, ipaparinig ko ito ngayon. Anong ibig mong sabihin? Nagbago ang ekspresyon ni Maisie. Kahit na walang paraan upang malaman kung ang dalawang maliliit na bastard ay patay o buhay ngayon, malamang na sila ay nagdusa din ng maraming, tama. Dahil sa sinabi ni Layla, unti-unting naging malungkot ang ekspresyon ni Maisie. Layla Scott, hinahamon kitang kumilos sa kanila. Okay, so they really are your two bastard. Parang walang awa ang mga mata ni Layla. Nagsinungaling ka talaga sa amin. So paano kung sila nga? Hinigpitan ni Maisie ang kamay niyang nakahawak sa phone. Layla, kung may mangyari man sa anak ko, huwag mo akong sisihin sa mga mangyayari. O siya nga pala, hindi ka ba nag-aalala na agawin ko si Nolan sa anak mo? Mas mabuting ipagdasal mo na ang mga anak ko ay makaahon sa pangyayaring ito nang hindi nasaktan. Kung hindi, wala akong pakialam na sundan mo ang iyong mga yapag at pumulot ng ilang dahon sa aklat na ginamit mo sa pang-akit sa aking ama. Kung tutusin, dahil sa aking alindog at talento, ang pagpapahiga sa aking sarili sa higaan ni Nolan ay isang pirasong cake lamang. Maisie Vanderbilt, kinagat ni Layla ang kanyang mga ngipin. Sa paghusga sa kung ano ang nagawa ni Maisie sa ngayon, naisip niya na magkakaroon ng lakas ng loob si Maisie na gawin iyon. Kaya naman, walang pagpipilian si Layla kundi ang umatras at magkompromiso. Sige, pakakawalan ko na ang dalawang bata, pero mas mabuting ilabas mo ang mga bata sa Baseburg. Kung hindi, hindi magiging ganito kasimple ang mga bagay sa hinaharap. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Maisie sa tabi ng mesa, inaalalayan ang sarili sa pamamagitan ng pag-angat sa sarili sa kanyang mga braso sa mesa. She then clenched her hands. Kabanata 64, Layla Scott, Willow Vanderbilt, kayo ang unang nagtulak sa akin sa isang sulok. Sa Goldman Mansion, mabagal na humandar ang isang kotse sa Berding Trail. Ang magkabilang gilid ng trail ay puno ng mga puno ng parasol, habang ang sculpture fountain na matatagpuan sa gitna ng circular square ay malabong nakikita.
At sa likod ng sculpture fountain, isang European-style na mansion na mukhang isang sinaunang kastilyo ang nakatayo sa gitna ng courtyard, na nagbibigay ng isang pambihirang kadakilaan. Mister, ikaw lang ang nakatira sa napakalaking bahay. Napatingin si Daisy sa marangyang mansyon, na mas malaki kaysa sa kanilang tahanan. Lumipat ang mga mata ni Nolan sa paligid. Well, maaari kang manatili dito kung gusto mo. Anyway, konting oras na lang. Napalingon si Waylan. Ayaw naming gawin iyon. Ngumiti si Nolan at walang sinabi. Huminto ang sasakyan sa labas ng front door, at ang butler na naghihintay sa labas ng pinto ay humakbang pasulong at binuksan ang pinto sa backseat. Gayunpaman, bigla siyang nagulat nang makita niya ang dalawang bata sa kotse. Sunod-sunod na bumaba ng sasakyan ang dalawang bata. Tinitigan sila ng mayordomo, pagkatapos ay sumulyap kay Nolan, nakabababa lang ng sasakyan, at saka muling tumingin sa dalawang bata. Mr. Goldman, sila. Hindi siya sinagot ni Nolan bagkus ay naunang pumasok sa bahay kasama ang mga bata. Lumapit si Quincy sa butler. Mr. Cheshire, makukuha mo ito sa madaling panahon. Hindi na kailangang magtanong ng marami. Ang mayordomo, si Mr. Cheshire, ay tila may malabo lamang na paniwala. Sa mansyon, ang malaking puting lobby ay nagpatibay ng isang duplex na layout. Mayroon ding isang marangya at retro na kristal na chandelier na nakasabit sa gitna ng bulwagan. Laking gulat ng mga katulong na nakahilera nang makita ang dalawang bata sa tabi ni Nolan. May mga anak si Mr. Goldman. Tumalon si Daisy sa sopa at naupo dito habang ang kanyang maliliit na paa ay nakalawit sa gilid. Lumingon si Nolan at sinabi kay Mr. Cheshire, kunin ang mga tauhan sa kusina na gumawa ng pagkain. Tumanggaw si Mr. Cheshire. Yes, sir. Laming-galinga si Waylan, nakita niya na ang mga kabinet at stand ay puno ng mga mamahaling antigo, at binigyan sila ng malamig na balikat. Ang mga dekora sa ayon ay hindi kasing praktikal at komportable gaya ng sa amin. Pagkarinig nito ay hindi na naglakas loob na huminga ang dalaga sa gilid. Umalaklak si Nolan, oo, walang mistress ang mansion, kaya medyo hindi maganda ang layout. Natigilan ang dalaga, ito ba ay itinuturing na crudo? Tumalon si Daisy mula sa sofa at lumapit kay Nolan na may pares ng puno ng tubig at makikinang na mga mata. Mister, pumunta ka na sa aming bahay. Walang Panginoon ang bahay namin. Pagkasabi pa lang ni Daisy ay kumandat ang smartwatch sa kanyang pulso. Sa unang tingin, si Her Royal Highness ang tumawag. Tiningnan ni Nolan ang caller ID na kumikislap sa maliit na screen ng maliit na smartwatch. Bahagyang naningkit ang mga mata niyang nakatagilid nang hawakan niya ang braso nito at sinagot ang tawag. Huli na para kay Waylan, na gustong pigilan si Nolan, na gawin ito. Buti na lang nakasagot pa si Daisy na natigilan ng ilang segundo. Mr. Goldman, napakabastos para sa iyo na makinig sa mga tawag ng ibang tao tulad nito. Nang nagsasalita si Maisie ay sabay na nagsalita si Daisy kaya't nagkapatong-patong ang mga boses sa magkabilang panig. At hindi malinaw na narinig ni Nolan ang boses ng babae. Nang marinig ang tunog na nagmumula sa kabilang dulo ng tawag, nagulat si Maisie ng ilang segundo. Ano ang sinabi niya, Mr. Goldman? Nolan Goldman. Mommy, ayos lang kami. Iniligtas kami ni Mr. Goldman. Hello, 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 Mommy, nandyan ka ba? Itinaas ni Daisy ang relo palapit sa kanyang tainga, pinakinggan ito, at saka. Sinasadyang tinapos ang tawag. Pagkatapos ay sinabi niya na may inosenteng ekspresyon, Mister, ang lugar kung saan naruroon si Mommy ay mukhang walang magandang signal. Nakahinga ng maluwag si Waylan. Iyon ay isang malapit na tawag. Halos nabubunyag na ang lahat. Mariing idiniin ni Nolan ang kanyang mga labi at hindi umimik. Ang puso ni Maisie, na kanina pa tumitibok, ay sa wakas ay panatag na. At least, nakumpirma na ligtas na sina Waylan at Daisy. Ngunit paano nalaman ni Nolan ang tungkol sa kanila? Sa anumang kaso, ang insidenteng ito ay naganap minsan, at tiyak na magkakaroon ng isa pa. Hindi ko na talaga bibigyan sina Layla at Willow ng isa pang pagkakataon. Sa Vanderbilt Manor, shit. Ang tawag lang ay hindi natuloy. Willie, sabi mo tumawag sila at humingi ng isang pagtaas, hindi naman talaga nila papatayin ang mga bata, diba? Kabanata 65. Nagsimulang magpanik si Layla. Babae ang bitch na yan. Napakagatlabi si Willow. Hindi pwede yon. Kung patay na sila, hayaan mo na lang. Hindi pwede iyon. Lumapit si Layla sa kanya. Nilinaw na malinaw ng bitch na iyon.
Kung mamatay ang mga bata, sasabihin niya kay Mr. Goldman ang tungkol sa bagay na ito mula 6 na taon na ang nakakaraan at aagawin siya sa iyo. Huwag mong kalilimutan, alam na niya ngayon na si Mr. Goldman ang lalaki, noong gabing iyon. Naikuyom ni Willow ang kanyang mga kamay. Damn it, gusto ko lang takutin si Maisie noong una, pero tingnan mo itong gulo. Ang mga bagay ay nagiging mas komplikado. Pupuntahan ko si Nolan. Kailangan ko lang sabihin sa kanya ang tungkol sa balita at ipahanap sa kanya ang mga bata. Para hindi ako paghinalaan ni Nolan ng ganyan. Naisip ni Willow na ito ay isang paraan upang makaalis sa gulong ito. Naisip din ni Layla na ito ay magawa at hinimok siya na pumunta. Tinitigan ng dalawang bata ang maraming pagkain sa mahaba at puting dining table ng Goldman Mansion at natanto sa unang pagkakataon kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng lahat ng gusto nila. Mister, madalas ka bang kumakain ng marami sa ganoong mahabang mesa ng mag-isa? Tanong ni Daisy na may exaggerated na ekspresyon. Umupo si Nolan sa mesa, maganda ang paghiwa ng steak gamit ang kutsilyo at tinidor. Hindi, nandito ka lang ngayon. Kailanman ay hindi siya naging maluho at mapag-aksaya na tao, ngunit ayaw niyang pretuhin ang dalawang batang ito ng masama. Lumapit si Quincy kay Nolan, tumabi, at may sinabi sa tabi ng kanyang tainga. Tumigil si Nolan sa lahat ng kanyang kilos, bahagyang lumungkot ang kanyang mga mata ng ailapag niya ang mga pilak at dahan-daang tumayo. Mga anak, tulungan ninyo muna ang sarili niyo. Pinagmasdan ni Waylon at Daisy ang paglabas ni Nolan at Quincy. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng mga tingin na may kainahinala. Naglakad si Nolan sa balkonahe, kumuha ng cellphone mula kay Quincy, at sinagot ang tawag, kumusta ang investigasyon sa Coralia? Mr. Goldman, nahuli namin ang isang taong nagtatago sa labas ng Bureau of Justice. We then interrogated him, and he gave up everything. Si Mrs. Vanderbilt ang kumuha sa kanya para gawin ito. Ang ina ni Willow, si Layla Scott. Nanlamig ang mga mata ni Nolan, at mahinang sumagot, bantayan mong mabuti ang sinumang mukhang kainahinala bago lumabas ang mga resulta. Ibinalik niya ang telepono kay Quincy, lumingon, at sinabing, hinala ko, na ang babae noong 6 na taon na ang nakalipas, ay hindi si Willow. Nagulat si Quincy, gusto mo bang imbestigahan muli ang pangyayaring iyon? Parang walang pakialam ang tono ni Nolan. Puntahan mo ako at kunin ang manager na nagtrabaho sa Empyrean Hotel 6 na taon na ang nakakaraan. May gusto akong suriin ulit. Matapos malaman ni Willow na wala si Nolan sa kumpanya, nakita niya ang daan patungo sa mansyon ng Goldman. Siya ay labis na nabalisa at hindi nakabalik ng ilang sandali dahil sa inisyatiba na ginawa niya noong isang gabi, na labis na ikinagalit ni Nolan. Not to mention na ilang araw na siyang kinukutya ng mga katulong ng palihim matapos nilang malaman ang pangyayari. Hintayin mo lang kung kailan ako maging mistress ng Goldman Mansion. Sisiguraduhin kong maghahirapan ang mga hamak na maid na tumatawa sa akin. Gayunpaman, sa sandaling lumakad siya sa pasukan, nakita niya sina Quincy at Mr. Cheshire na naglalakad palabas kasama ang dalawang bata. Lalong nanigas ang ekspresyon ng mukha ni Willow nang makita ang dalawang bata rito. Nanlumo ang mga mata ni Waylon nang makita siya, at pinandilatan siya nito, na nagpapakita ng halatang pagkasuklam. Malapit nang tumusok ang mga kuko ni Willow sa kanyang mga palad, ngunit nagbigay pa rin siya ng isang palakaibigang ngiti habang naglalakad patungo sa kanila. Ayos ka lang ba? Balita ko kinidnap ka. Iyon ay nagbigay sa akin ng lubos na pagkabigla. Kilala ka ba namin? Parang naiinis ang tingin ni Waylon. Si Willow ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang lakas talaga ng loob nitong bastard na ito na ipahiya ako. Anong ginagawa mo dito? Lumabas si Nolan na may bakas ng lamig sa mukha. Kinagat ni Willow ang kanyang labi, nagkukunwaring mahina at malambing. Nolan, nandito ako para hanapin ka. Nabalitaan ko na ang dalawang batang ito ay kinidnap at hindi matagpuan kahit saan, kaya pumunta ako sa iyo.